guys, samahan niyo ako guys na mag-ayos ng paninda. Kakapamili lang po. So, stay tuned guys. So guys, ito pala yung resibo natin. Medyo mahaba siya guys. Ang first natin ay 7,000. Okay, ang second ay 4,000. So, i-add nyo na lang po yun guys. First bag, second, third, 4, 5. Meron pa dito guys, tinabi ka lang. 6, 7. So, 7 bag yan guys. Uunti-unti natin siya guys. Para hindi naman nakakalat dito sa hallway natin. Bali dito guys, inaaral ko yung mga paninda dun sa resibo. So, yan guys. So una guys, ang ginagawa ko kasi yung Ang technique kasi dito guys, yung ibang mga item kasi na nabibili dun sa grocery is may tatak dun sa ng presyo. So, iisa-isahin nating alisin yun guys. Syempre, para hindi makita ni customer yung nilagay yung presyo. mas madali guys at saka mas neat. So, gamit tayo ng price tag gun. Gamit ko So, isa to sa pinakamagandang dark color kasi katulad i-invest guys kung mag-sari-sari store kayo. So, isa-isa to talaga guys para kahit anong item yung makuha nyo is kailangan may presyo para lahat. mas neat siyang tingnan tsaka mas Kahit hindi mabenta yung isa, so may iwan pa rin na price guys. So, dito guys, as you can see, iniisa-isa natin i-check yung mga item kung kompleto versus dun sa number of item na meron tayo. So, ang ginagawa ko dito guys is isa-isa kong nilalagyan ng presyo yung mga item. So, i-check natin dun sa pinaka-resibo. Dito guys, bali check ko lang yung pala nung price tag gun natin para tuloy-tuloy yung pag nalagyan natin yan guys ng price katulad niyan. Saka natin siya gugulo. Mas maganda may mga nakagunting na kayong ganito. Tapos meron din kayo kung gusto niyo magsabit ng ganito display nyo. Magtira na lang kayo ng siguro mga 6 pieces. Pangit din kasi guys yung sobrang haba yung display. So, papakita ko sa inyo guys yung mga display namin dito. Yan guys. Ganyan lang kaiksi. Para kahit may second layer pa kayo doon sa likod, makikita aninag ng mga customer. Yung tatlo na yan, tatlong layer, okay na yan guys. Tas dito sa likod, yan. Kasi kapag sobrang haba guys, yung sa likod, hindi na masyado makikita yung mga item. Yun. Kaya yung technique namin, tatanungin na namin yung mga customer kung anong brand yung hanap nila. Tapos, saka na namin. Kasi hindi naman lahat makikita ng customer yung display mo. Tsaka para mas mabilis guys, mag-try na rin kayo magpapagpapal ng mga item mo. Pinuputol-putol na namin guys. And then, syempre may price na yan para kahit kung sino yung 9 pala yung benta namin ng keratin. Kung sino yung magbabantay yan. Tapos dito, nagulo na. Dito yung section namin ng shampoo, tapos conditioner, tapos dito yung mga powder, yan, sa baba. Tapos dito, naubos na yung mga bar natin. So, sa taas naman, may kita nyo, yan, may mga dishwashing din kami guys. Meron kami yung ginagawang dishwashing, yung trending ngayon. So, 300 yung benta namin sa ganyan. Yan, yung malalaking mga Sondrox, nakahiwalay din.
totoo lang guys, matrabaho yung yung negosyo na sari-sari store. It takes a lot of effort guys. Kasi sa pamimili, kung mag-isa ka lang tapos sobrang laki nung mo, tindahan mo. So, sobrang daming item yung kailangan mong ayusin. Imaginein mo na lang guys yung i-organize mo, i-monitor mo kung may stocks ka pa. So, hindi lang basta benta-benta yung pagninegosyo guys. Kasi, kailangan naka-organize ka. Kailangan ma-monitor mo yung stocks mo. Kasi, kapag once na wala kang stocks, syempre yung mga customer mo, hindi ka makakabenta. Syempre, diba? First, hindi ka makakabenta. And then, at the same time, talo ka kapag halimbawa, yung customer mo, yung loyal mo is nakahanap ng ibang tindahan na meron lagi yung available stocks. Syempre, mas pa-priority niya na doon na pumunta. Kasi nga, kung chances of naman yung percentage, syempre, kung doon, kaysa naman pabalik-balik siya na Kaya, make sure guys na yung stocks nyo is, kung mamili man kayo kung ano yung strategy nyo, kung halimbawa, once a month kayo mamili or once a week or every 15 days, make sure yung mga mabibenta nyong item is mas madami yung stocks nyo na para hindi kayo maubusan ng stocks. Yun. Kumbaga, mapo-forecast nyo na guys kung ilan yung nabibenta nyo sa isang linggo na kailangan. Kung weekly kayong mapuno nyo yung ganong item. Yung 2 dozen, nakaka 2 dozen kayo. O, kailangan meron kayong stocks na 2 dozen for that whole week. Para hindi kayo mabusan. Organize natin guys. Mas madali guys kung by nyo na siya. Sort nyo na siya kung anong katulad nito, cream silk. Magkakasama yung cream silk na pink. Tapos, cream silk na keratin. Kasunod, ganun guys. Para pag alam nyo kung nasan yung keratin, cream silk na keratin, ganun guys. Kasi guys, ang technique na ginagawa namin, lahat ng conditioner magkakasama, lahat ng shampoo magkakasama. Kaya mas madali yung mahanap yung item. Tapos guys, kung halimbawa share ko lang yung technique namin. Kung halimbawa syempre hindi perfect na maubusan kayo ng item na ganito. Tapos ang available nyong item is itim na kulay. Try nyong mag-suggest kay customer na kunyari, ay wala pong available ngayon ng gold. Baka gusto nyo pong itim yung i-avail. So, at least meron silang option na ibang kulay man, pero parehas keratin pa rin. So, may mga customer na minsan, sige, papayag na kahit ibang kulay, basta same brand. Yun. At least, nagawa nyo ng paraan na makabenta pa rin kahit iba yung hanap ni customer. Guys, yung mga gantong karton na napaglagyan nyo ng mga nabili nyong item, pwede nyo itong i-reuse, recycle nyo guys. I-ayos lang natin. Tapean yung gilid para mas magtibay. Para gawing lagayan. So guys, nireuse ko lang guys. Pwede kong ilagay dito yung mga ganito. Malalaking item ng pataas. Which is, kunyari yung toothpaste. Tapos, guntingan natin siya ng pwede natin siyang guntingin guys. Makakatipid tayo guys sa mga lagayan at saka at the same time matutulungan natin guys si Mother Earth na
reuse yung mga karton na pinaglagyan sa pamimili natin, guys. So, pwede natin itong additional na lagayan sa Huwag niyo tindahan. siyang guguntingin na tuloy guys ha. Ano lang, medyo putulan nyo lang guys. Yan, ganyan guys. Para mas support siya dito. Kasi kapag ano, parang hindi kakapal siya. Yan. Para ang mangyayari guys, magiging ganyan yung item. So, kitang-kita pag nandito na sa harap. Ayan. Para Colgate. kitang-kita, guys, yung pangalan ng item. So, Yan, nakatipid close up. tayo ng lagay. Tapos, sunod nyo yung Colgate. Bali guys, ganyan yung mangyayari. So, mas madali siyang kita. Ayan. Mas nakatayo siya guys kapag punong-puno. Ayan. Halimbawa, di ba meron tayong bagong item? Eh, nagtaas na yung presyo. So, yung mga first batch na ano nyo, i-update nyo na lang guys. Or, kung ano sa inyo, i-check nyo dun sa ano, difference nung item na iba. Continuation natin, guys, next vlog. Salamat po.